Ano ang gagawin mo kung sakaling magugunaw na ang mundo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 20 to 25, and I read it for you. Once Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God was coming, and he answered, "The kingdom of God is not coming with the things that can be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'There it is.' For in fact, the kingdom of God is among you." Then he said to the disciples, "The days are coming when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. They will say to you, 'Look there,' or 'Look here.' Do not go, do not set off in pursuit. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first, he must endure much suffering and be rejected by this generation." Siguro po may mga napapanood kayo ng mga video o nababasa sa mga vlog o sa mga lathalain tungkol sa nalalapit na paggunaw ng mundo. Nagbibigay pa sila ng mga senyales na maaring hudyat na malapit ng magunaw ang mundo. Nariyan nga ang mga hula ng mga sinaunang tao na tumutugma raw sa kalendaryo natin ngayon. Kaya ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng takot sa puso ng bawat isa. Sa ating pong binasang ebanghelyo, pinakinggan po natin ng maigi ito na sinabi ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay hindi tingnan mo doon o tingnan mo dito, kung hindi ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin na. The kingdom of God or the reign of God is among us. Ano po ang mainam na paghahanda para sa pangalawang pagdating ni Jesus o tinatawag nating parusia, the second coming of our Lord Jesus Christ? Siguro po, yung iba iisipin na, magbabagong buhay na ako, magsisimba na ako, mas magiging mapagbigay na ako, magdarasal na ako. Mainam. Napakainam na plano yan. Pero kung ang ating pananaw ay darating si Jesus, hindi ngayon, kundi next year pa lang siguro, next 2 years pa lang siguro, na ito ay nakaangkla sa oras at sa espasyo, tila hindi tayo makapaghahanda ng mabuti. Kung hindi ang paghahanda sa pagdating ni Jesus ay kailangang gawin na ora mismo. Ngayon at ngayon na. Hindi na ipagpapabukas, hindi na ipagpapa-next year ang paghahanda. Mga kapatid, tayo pong lahat ay inaanyayahan ni Jesus na suriin ang ating sarili. Araw-araw, dumarating ang Diyos sa ating buhay. Araw-araw, nararanasan natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. At kung darating na ang pangalawang pagbabalik ni Jesus, isa po ang panalangin natin, na nawa tayo ay madatnan niyang tapat na mga alagad na naghihintay at nakahanda sa kanyang pagdating. Punong-puno ng pag-asa tayo, hindi dahil tayo ay mahahatulan kung tayo ba ay para sa langit o para sa kung saan paman, o kung makakasama natin siya, kung bubuhayin tayo ni Jesus muli, no? Wala sanang takot sa ating puso kung hindi tayo ay punong-puno ng pag-asa sa kanyang muling pagdating. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tanggapin nawa namin ang iyong araw-araw na pagdating sa aming buhay, sa mga karanasan, sa mga taong aming nakakasalamuha, at sa mga himalang inyong ibinibigay araw-araw. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.